sa mga nanonood sa kanilang television. If you're wondering where we're at, nandito po kami sa Balibago, Angeles City. So, may Kenny Abe. Palakpakan natin ito ng mga kapagpangan. You know, there's one thing I really in awe every time I'm celebrating Healing Mass. Talagang ako po ay natatouch sa dami ng taong nangangailangan sa ating Panginoon. Sa dami ng taong may sakit na alam nila na walang aasahan kung hindi ang Diyos. Sa pagkakataong ito, nandito po tayo sa Pampanga. Tiyak, babagsak ang pagpapala ng Diyos at makakatanggap kayo ngayon ng kagalingan. Amen. Tuwing sasapit ang Kwaresma, ang mga pagbasa nagsasaad. It says about the suffering and death of Jesus. And it never helped me but remember the beautiful song, Amazing God, how could this be? You're God and yet you died for me. Sa Tagalog, sobrang naman ikaw, O Diyos ko, Jesus. Ikaw ay Panginoon pero namatay ka para sa amin. So tuwing ko makikita mga tao as a priest, I cannot help it as well but to fall in love sa lahat. Ganun nga pala ang Diyos. Our God fell in love with us. Napakaraming potensyal ng tao, napakaraming kabutihan ng tao sa gitna ng naririnig nating katiwalaan. In the midst of so many chaos, in the midst of so many negativities about human being, corrupt, mandaraya, manloloko, sinungaling, tamad, yet our God is in love with us. Why? Because there is so much goodness within us. If we only know who we are and our capacity to do good. Hindi po nawawalan ng pag-asa ang Diyos sa bawat isa sa atin. And ano ba ang kailangan ng tao para magbago? Iniisip natin yan. It only takes the manifestation of God's power. Last week, I was in Bicol. Ganito rin kadami ang tao. Umiiyak habang nagmimisa. Makikita mo sa kanilang mga mata, they are hungry, katulad yung lahat. Alam mo minsan, ang sabi sa akin ng mga pare, Father Suarez, bakit ba ikaw ang nagmimisa? Ang mga tao tahimik. Nakikinig. Sabi ko kasi may sakit. Kasi gustong bumalik. But my dear sisters and brothers, I want you to know na lahat ng misa pare-pareho. My role is to remind everybody how blessed we are, how precious we are before the Lord, because we have this opportunity to celebrate Mass. Kadarating ko lamang po galing Mindoro. Yung lugar na ito, nadadalaw ko twice a month. At doon lamang po sila nagkakaroon ng misa. Mayroon po doong bata, 8 years old, gustong mag-communion.
Pero sa pag-first communion, kailangan ng 50 pesos. Walang pera ang ina. Ang sabi ng nanay, hindi ka pwedeng mag-first communion. Umiyak ang bata, nagdasal. Habang nagpa-practice for first communion, nag-ask si Father Jeff, sino gustong kumanta sa salmo? Ang sabi ng bata, ako po ang kakanta. Pero hindi po ako makaka-receive ng communion. Wala pong pera ang nanay ko. Sabi naman ni Father Jeff, sige, ikaw ang kumanta. Magpe-first communion ka. Habang kumakanta ang bata, hindi alam ng bata, ang nanay dumadaan by accident. Nakita ang anak kumakanta. Magpe-first communion, humagulhol ng iyak ang nanay. At ang sabi, patawarin mo ako, anak ko, dahil wala akong 50 pesos para ikaw makapangumunyon. My dear sisters and brothers, our God right now is telling each and everyone how precious we are. We have this opportunity to receive the Lord. At sa mga nandito ngayon, mga kapatid, not only that you're going to receive the Lord, you're going to embrace our Lord, who is in love with you, maging sino ka man. Ito po ang sinasabi sa pagbasa ngayon. Christ suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that He might lead you to God. Lahat na nangyayari sa ating buhay, most of the time, kaya kayo nagkakasakit, nagkaka-kidney problems, nagkaka-heart problems. Why? Umaasa ang Diyos na baka yan ang magiging dahilan para bumalik kayo sa Diyos. Baka yung inyong pagkakaroon ng arthritis, pagkakaroon ng malabang mata, vertigo, this will lead you closer to God, especially to conversion. My dear sisters and brothers, God is dying for us to become closer to Him. Why? Because there's no other way to be happy than become closer to our God. Wala pong ibang pamamaraan ang tao na pwedeng gawin sa mundo ito kung hindi ang papalapit sa Diyos upang tayong lahat ay maging masaya. Last week, sabi ko sa sarili ko, ibahin ko ang style ng healing mass ngayon. Magpe-pray over ako, and right after I prayed over, for those who will hear the voice of God, makakatanggap ng kagalingan. Naka-record po ito sa television. Nakuhanan ng camera yung bata, 2 years old, ipinanganak, hindi may open ang kamay, hindi makalakad ng tuwid. Right after the Mass, naglakad ang bata, na ibuka ang kamay, gumaling. Yan ang ating Diyos. Bakit pa ang ating Panginoon patuloy na nagpapakita ng himala? Bakit ang ating Panginoon patuloy na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan para tumibay ang ating pananampalataya? Those people who are outside, those people who came here so early. Minsan ako po yung naaawa, Diyos ko, pagka may healing mass ako, sabi ko sana, huwag naman sabihin agahan. Alam niyo namang alas 5 ang misa, nandito kayo ng alas 10. Sabi tuloy ng pare, ano bang sinasabi mo sa kanila? Alas 5 po, nakalagay sa misa, bakit ang aga-aga nila? Natatakot po masarhan ng simbahan. But God knows that. But more than physical healing, what God is asking from you is your conversion. Ito po ang sabi ni Jesus in today's gospel. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Ano ba ang sinasabi sa gospel? That you are loved by God. Why?
Why we need to remind ourselves that we are loved by God? Because sometimes, or oftentimes, kadalasan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-hatred. Parang hindi talaga naman natin mahal ang ating sarili. Akala nga natin mahal natin ang ating sarili, pero hindi. Bakit ka mo? Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi ka magagalit. Bakit ang galit nagbibigay ng high blood? Kung alam mo mahal mo talaga ang iyong sarili, hindi ka susungit. Bakit? Ang taong masungit, pumapangit. Kung talagang mahal mo ang iyong sarili, we will stay away from sin. Why? Because sin enslave us. Inaalipin tayo ng kasalanan. At pag tayo naging alipin ng kasalanan, ito ang nagpapalungkot sa atin. Bakit ba nagiging miserable ang buhay ng tao? Kasi may kaaway. Lahat ng tao may kaaway, miserable ang buhay. Eh lahat naman tayo gusto humaba buhay. Wala naman ako ipinray over na sinabi, Father, gusto ko nang mamatay. Kahit hirap na, hindi makalakad. Iisa na ang paa, iisa na ang kamay. Pag pinataas mo ang paa at kamay, gusto humaba ang buhay, pipiliin din pa rin itaas. Meaning to say, we want to live longer, and there's nothing wrong with that. But Jesus is saying in today's gospel, okay, you want to live longer? You want to be healthy? This is the key. Ito ang sikreto ng healthy living. We need to repent and believe the good news. Ano ba ang sinasabi sa good news? Do not harbor grudges. Huwag kang magtanim ng galit. Kausapin mo na ang biyanan mo. Father, masungit, di bali na. Alam mo tayo mga Pilipino, mahilig tayong magtanim ng galit. Mahilig tayo dito sa tinatawag na hindi kumibo. Yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa opisina, hindi mo iimikan. Ang galing-galing natin dyan. But my dear sisters and brothers, it will not give us any good. Hindi yan magbibigay ng kabutihan sa atin. Ano magbibigay ng kabutihan? Pag sinunod natin na sinasabi ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, patawarin natin ang mga taong nakasakit sa atin, mahalin natin ang ating sarili. Kung bawal sa iyo ang baboy, huwag kang kumain ng baboy dahil ikay may high blood. Alam mo, ikay may high blood, lagi kang lechon ang kurang. Alam mo, ikay may diabetes, mahilig ka sa matamis. Alam mo, ikay may kidney problems, mahilig ka sa maalat. Di bali na, may healing mass naman. Ay, Diyos ko po, Panginoong Jesus. Kaya tuloy, pag nag-healing mass, tutok ang simbahan. But my dear sisters and brothers, my message for today is this. God is so in love with you. And because He's so in love with you, tinawag kayo dito. Come here today para ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Amen. Sandaling ito, we just received the Lord. I will pray a general healing prayer. Dito marami ang gumagaling dahil katatanggap lang natin kay Jesus. Even under television, mga nanonood, ganyan tayo kamahal ng Diyos. He is so in love with us. He will do everything. Gagawin niya lahat. So at this moment, ilagay natin ang kanang kamay sa parte ng ating katawan na may sakit, and close our eyes habang kumakanta ng Come Holy Spirit ang ating choir. Damhin natin ang pagpresensya ng Panginoon at humingi tayo ng awa while closing our eyes. Mapagpalang Ama, tinawag mo mga taong nandito ngayon na may sakit. Bless and heal them one by one. Pagalingin mo po sila, yung mga
kidney problems, malabo ang mata. Lord, heal them one by one. Buuin mo po sila mula ulo hanggang paa. Yung may glaucoma, may cataract, hindi may taas ang kamay, may emphysema, hindi makahinga, may cancer. Lord, marami dito may sakit. Nawawala na ng pag-asa. Basbasan mo po sila ngayon. Ibuhin mo po sila mula ulo hanggang paa. Yung may psoriasis, may skin problems. Lord, heal them. Yung may vertigo, may thyroid problem, hindi makalakad, hindi makaluhod. Lord, marami dito na stroke, na paralyzed. Bless them right now, one by one. Na aksidente, may lupus, na paralysis. Lord, right now, heal them. Yung mga may kidney failure, may pancreatic cancer. Lord, heal them. May brain tumor. Bless them right now. Bless their throat. Pagalingin mo po yung mga may goiter, may thyroid, hindi makarinig, hindi makaluhod, hindi makatayo. Bless them right now. May cerebral palsy, mga hindi magkaanak, may hepatitis, mahina ang tuhod, may hypertension, masakit ang tiyan. Marami din kamandala dito pictures, Lord. Basbasan mo rin ang mga litrato na may sakit dito. Mga nanonood sa kanilang television, bless them. One by one, oh Lord God, yung mga may lung problem, may infection, Lord, heal them. One by one. Pagalingin mo po sila ngayon. Yung mga may heart ailments, may bone cancer, breast cancer, may cyst. Tanggalin mo po ang mga bukol, cancer cells. Lord, heal them one by one. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya marami po pinagaling ang ating Diyos. Tinanggal ang galit, tinanggal ang malalabong mata, pinalinaw. So, taas ang kamay ng gumaling. Yung nakatanggap ng instant healing. Yung totoo ha. Yan, halika nga dito. Anong gumaling sa'yo? Halika. Anong naramdaman mo kanina at ngayon ay magaling ka na ngayon? O kasi yung mata ko, ngayon parang malinaw siya. Ano po? Florida Blanco. Gano'n nakatagal malabo ang mata mo? 5 years. For 5 years, malabo ang mata. Ngayon luminaw na. Purihin ang Diyos sa Florida Blanca. Kaya sino pa dito? Yung instant healing para magpasalamat sa Diyos. Taas ang kamay. Dito, may nagtaas ang kamay, biglang nawala. Huwag kayong mahiya. Halika. Yan. Ano ang iyong naramdaman during the Mass at ano ang gumaling sa iyo, pangalan at taga-saan? Sa Santa Monica sa Simon po. Dina Buko po. Anong naramdaman mo? Kanina po, Father, bago po nagsimula, masakit po yung paa. Ayun po ang madahan. Gano'ng katagal na masakit ang iyong paa? Bago lang po dahil kasi. Okay, dahil itala ng kanyang cancer, masakit ang paa. Ngayon po, biglang nawala ang sakit ng kanyang paa. Purihin ang Diyos. Yan. Sino ba ang gumaling dito sa site na ito? Bakit nandito lang? Taas ang kamay dito. Sino gustong magpasalamat sa site na ito? Dito yata maraming nagaling. Sino pa? Last one. Yung nagtaas ng kamay. Sino gumaling pa? Isa pa.
Halika rito. Yan. Lalaki naman ito. Parito. Sa gitna. Malakas ang loob. This is for the glory of God. To let you know that our God really heals. Yan. Ito muna. Anong pangalan? Hindi pa nakakarinig. Ang tinatawag mo lang ay yung gumaling. Yung gumaling, mamaya ipipray over natin. Oh, sige. Oh, ito muna. Yan, siya ay Cerebral palsy, nangongo at lumabo ang mata. Ngayon, Malinaw na. at nakakapagsalita na. Oo. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Yan, ano pangalan mo? Lord, very much. Purihin ang Diyos, Eucharistic Minister ka pala. Halika, last one. Salamat sa Diyos na Cerebral palsy, tapos malabo ang mata at nangungo, ngayon ay nagsasalita na. Ikaw naman, anong pangalan? Taga saan? Ano nangyari? Ako po si Ginang Fernanda F. Camaria dito sa Angeles City. 2 taon na po ako nagpapasalamat. Kung natatandaan nyo, ako yung nakaraang taon na nagsalita dito dahil sa breast cancer. Pero tignan nyo po ako ngayon, malakas na malakas. Dahil po sa ating Diyos na mapagmahal. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Yan, ikaw naman, anong nangyari sa'yo? Ako na po ako marinig sa sinasabi. Gusto mo nang magarinig? Ito ay galing pang naga, gustong makarinig. Purihin ang Diyos, napakalayo ng iyong pinanggalingan. Sana kayo makarinig ka. Amen. Ang wala pa. O mamaya, ipipray kita. Amen. O ikaw naman, ano nangyari? Oh my goodness. Ito po ay masakit ang tuhod. Ilang taong masakit ang tuhod mo? 3 years po. For 3 years, anong pangalan? Taga saan anong nangyari? Pilipinas po ako ang isus sa dulo. Hindi na masakit, so hindi mo na kailangan yung baston. Maglakad ka na, ay ito may asthma, okay. Salamat sa Diyos, ito si Jesus, na taga-Angeles ay gumaling. Ikaw naman, ano na pala? Inang magaling. Kayo, yung mga gumaling lang ang tatawagin ko, anong sakit nito? Yan, hindi na nakapikit. Ang kanya pong mata ay laging nakapikit. Yan ngayon ay nakamulat na. Purihin ang Diyos. Oh my goodness. Dati hindi siya nakakaunawa. Ngayon. Oh my goodness. First time po niya na makarinig ng homily dahil dati hindi siya nakakarinig. Salamat sa Diyos at nakakarinig na. Kaya tama na. Marami ng healing. Ikaw naman. Kaya Diyos. Ikaw. Ako ang Yan, gumaling din ang mata, tenga at tuhod ni nanay. Ano pangalan? Apong daling. Sige, nakakarinig ka na. Amen. Yan, salamat sa Diyos. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na ang ating yun, ako na tuloy ay nagtungkod. Binigay na po sa akin yung tungkod ng mama dahil 3 years na hindi nakakalakad, ay ngayon naglalakad na. Yung isa po doon, hindi nakakarinig,
You say, ngongot, marami. That is our God. Ano? Mahal tayo ng Diyos. So, sa mga nandito, mga nanonood sa kanilang television, purihin natin ang ating Diyos na nagkakaroon.